Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ang matutunghayan po ninyo sa ating paksa ngayon ay tungkol po sa kwento ng isang batang babae na di umano ay dinala daw ng Panginoong Hesus sa impyerno. Well, kung matatandaan ninyo way back 2022, kung hindi po ako nagkakamali, nag-viral sa social media yung kwento ng isang batang babae na taga-Ecuador na di umano ay namatay daw siya sa loob ng 23 oras. At habang siya'y patay, dinala daw siya ng Panginoong Hesus sa lugar ng impyerno para ipakita sa kanya yung mga nangyayari doon. Siya po si Angelica Zambrano at 17 anyos daw siya nung mangyari yung pagpunta niya sa impyerno. So, since mayroong mga humihiling sa atin na pag-usapan or i-discuss ang impyerno, naisip ko na buhayin natin uli o irepaso natin itong kwento ni Angelica para maikumpara natin sa Biblia yung naging pag-aakala ng mga tao tungkol sa impyerno. Actually, ayoko po sanang mapag-usapan ito dahil hindi talaga ako interesado na maging topic ang impyerno Pero nakakita po ako ng mga factors o mga bagay na importanteng malaman ninyo. Mga facts na hindi pwedeng hindi ninyo malaman tungkol sa paksang ito. Paunawa lang po hindi ko po hinahatulan ang eksperyensya ni Angelica. Gusto ko lang po na kayo mismo ang magpasya kung yun bang kanyang testimonya ay dapat paniwalaan o hindi. At bago natin umpisahan yung ating pag-aaral, nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat dito sa aklat ng propetang si Isaias, chapter 8 verse 20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Ang sabi sa Biblia, ang liwanag ay nakabase sa dalawang sources. Alin-alin daw yon? Yung kautusan at yung patotoo. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Maliwanag yan mga kababayan. Alin po ba yung patotoo na yon? Na ang sabi sa kautusan at sa patotoo. Ano yung patotoo na yon? At nasan yon mga kababayan? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Apokalipsis, chapter 1 verse 2 hanggang 3. Na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. So ano daw po yung patotoo na yon? Yun po yung patotoo ni Hesukristo. At nasan yon? Nandito po yun sa Biblia nakasulat. Kaya nga ang sabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula. So kapag nakarinig ka ng nagsasalita tungkol sa kaligtasan, dapat ang sinasabi niya nakasulat para di ka mapunta sa kadiliman. Diba? Yung patotoo ni Jesus at yung kautusan ng Diyos, lahat yon nandito nakasulat. So, umpisahan na po natin yung ating pag-aaral. Subalit, meron pa siyang sinabi sa akin na mahirap. Sabi niya, ikaw ay mamamatay. Hindi ito madali nang narinig ko ito. So, ayon dyan kay Angelica, bago daw siya makarating sa impyerno mga kababayan, meron daw isang sugo ng Diyos na nagsabi sa kanya na siya ay kailangang mamatay. Para daw siya makarating sa impyerno, kailangan niyang mamatay. So, nung time na pupunta na siya dun sa impyerno, sabi, bumagal daw yung tibok ng kanyang puso Nahirapan siyang huminga. At ilang sandali lang, binawian na siya ng buhay. So, namatay si Angelica. At sabi, within 23 hours, wala siyang buhay. At nung bawian siya ng buhay, ano daw yung nakita niya? Pakinggan ninyo siya. Ito'y napakahirap. Dama ko ang isang malubhang kirot, habang ang aking kaluluwa at espiritu ay pinupunit papaalis. Ako ay umiiyak at humihiyaw. Habang nakikita ko ang aking katawan sa sahig, nagtanong ako, Panginoon, ano po ang nangyayari? Ano po ang nangyayari? Nais kong hipuin ang aking katawan at muling pumasok sa loob. Subalit nang subukan ko, ito'y tulad lamang ng pagdakot sa hangin. Hindi ko ito mahipo. Ang aking kamay ay dire-diretsyong lumagos dito. Narinig niyo mga kababayan? Nung mamatay daw si Angelica,
humiwalay daw yung kanyang kaluluwa sa katawan. At nakita niya daw yung kanyang katawan na nakabulagta. Gusto niya daw bumalik sa katawan niya, pero tumatagos daw yung kamay niya pag hinahawakan niya yung katawan niya. So meaning, alam ni Angelica yung nangyayari nung mamatay siya. Tama? Nakikita nga niya yung sarili niya So tanungin natin ng Biblia, mga kababayan. Ganito ba talaga ang kalagayan ng isang taong patay? Yung makikita mo yung katawan mo nakabulagta, tapos hinahawakan mo, hindi mo mahawakan. Ganun ba yung kalagayan ng isang taong patay? Ipakumpirma natin sa Biblia yan, mga kababayan. Pakinggan ninyo, ito po ang nakasulat sa Biblia, hindi ko po imbento ito. Ang sabi dito, Ecclesiastes 9:5, alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa daigdig. Aba, napakaliwanag niyan, mga kababayan. Hindi po totoo yung banta nung iba na ang sabi pag ako namatay mumultuhin kita, o kaya pupunta sa spiritista para mag-imbestiga doon. Tatawagin daw yung kaluluwa nung namatay para mag-imbestiga kung papaano siya namatay. Hindi po totoo yun, mga kababayan. Sabi sa Biblia, yung mga taong namatay, nawawala na yung pag-ibig nila. Nawawala na yung pagtatanim o yung hatred nila. Lahat ng pakiramdam nila noong nabubuhay pa sila, wala na yun, nawawala yun. Kaya nga sabi sa Biblia, nakakalimutan ng lubusan. Ngayon, may mga naniniwala sa spiritista. Nagpupunta sila sa spiritista. Naku, mga kababayan, kung takot kayo sa Diyos, kung may takot kayo sa Diyos, huwag niyong gagawin yan. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Pinagpahinga na ng Diyos yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung may makausap ka man na kaluluwa kuno sa tulong ng espiritista, hindi yun. Demonyo yun, kababayan. Masamang espiritu yun. Kaya nga ang tawag ng Biblia sa mga espiritistang katulad niyan, mga taong nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu. Kasi ang kausap nila dyan, hindi naman yung talagang taong namatay, kundi masamang espiritu Pakinggan ninyo dito sa unang Samuel 28:3. Si Samuel nga ay namatay at tinaghuyan siya ng buong Israel at inilibing siya sa Rama, sa makatwid bagay sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain yung mga nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu at mga manghuhula. Nang magtagayon, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, merong isang babae na nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu sa Endor. Nakita nyo? Si Samuel patay na. So gustong makausap ni Haring Saul yung kaluluwa ni Samuel, kaya ang sabi niya, ihanap niyo ako ng nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu. So hindi si Samuel ang makakausap nun, kasi si Samuel lingkod ng Diyos yun Hindi naman siya masamang tao So since kumuha siya ng isang babaeng nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu, hindi si Samuel ang makakausap niya, kundi masamang espiritu. Kaya nga at the end, pinalayas ng Diyos si Saul inalis siya sa pagkahari, itinakwil siya, isinumpa siya Nakita nyo? Yung mga espiritista na tinatawagan kuno yung mga kaluluwa ng mga namatay, hindi yung talagang namatay ang tinatawag nila, kundi masasamang espiritu. Kaya kung gumagawa ka niyan, kapatid, tigilan mo na yan. Hinihila mo ang sumpa at kamalasan sa bahay mo dahil kasuklam-suklam sa Diyos yan. So sa palagay nyo, totoo kaya yung sinasabi ni Angelica na yon, na nakikita niyo yung sarili niya? So isipin niyo, mga kababayan, ito nakasulat sa Biblia. Ano paniniwalaan nyo, yung nakasulat sa Biblia o yung sinabi ni Angelica? Kapatid, baka naman totoo na nakausap ni Angelica ang Panginoong Hesus. Baka nung namatay siya, nakausap niya ang Panginoong Hesus, kaya meron siyang kamalayan. Sa pagkakataong iyon, narinig ko ang tinig ng Panginoon, isang magandang tinig na may kidlat at pag-ibig. Huwag kang matakot, anak, sapagkat ako si Jehovah, ang iyong Diyos, at ako'y naparito upang ipakita sa iyo kung ano ang ipinangako ko sa iyo. Dito sabi ni Angelica, nakausap niya daw ang Panginoong Hesus na ang pakilala pa nga daw ay Jehovah, di ba?
Totoo ba or posible ba na ang isang taong mamatay o namatay, makausap niya ang Panginoong Hesus? Pakinggan ninyo dito sa Aklat ng Awit ni David sa chapter 6 verse 4 hanggang 5. Bumalik ka, o Panginoon. Iligtas mo ang aking buhay. Iligtas mo ako alang-alang sa iyong tapat na pagmamahal. Sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naaalala. Sa libingan naman, sino ang sa iyo ay magpupuri pa? Nakita nyo? Yung Sheol, yun yung libingan sa salitang Hebreo. So ano sabi ni David? Sa kamatayan ay hindi ka naaalala, sabi ng lingkod ng Diyos. So pag namatay ang isang tao, kahit ang Diyos, hindi niya naaalala, hindi niya maaalala. Wala siyang maaalalang kahit ano kapag namatay siya. In fact, wala na nga siyang malay Sabi dun sa binasa natin kanina, di ba? Ano pat wala silang namamalayang anumang pangyayari sa daigdig. So palagay nyo, tama kaya yung sinasabi ni Angelica na yon, mga kababayan? Sabi pa ni Angelica, nakita niya daw ang Haring David sa langit Kasi hindi lang siya sa impyerno napunta, dinala din daw siya sa langit. At nakita niya si David doon na nasaan yung bata, yung haring si David. Nagtungo kami sa iba pang lugar kung saan nakita ko ang maraming tao sa isang hardin. Naroon ang mga kilalang mga tao mula sa Biblia. Subalit, hindi sila matatanda, kundi bata. Mayroon doong isang batang lalaki na may isang malaking panyo sa kanyang kamay na sumayaw at umiikot-ikot at nagpuri sa Panginoon. Sinabi ni Jesus, Anak, ang batang lalaking iyon na nakita mo roon ay ang aking lingkod na si David. Imposible yun, mga kababayan, kasi si David na nga mismo dun sa kanyang panalangin sa Diyos, ang sabi niya sa kamatayan ay hindi ka maaalala. Sa Sheol ay sino mang magmamapuri sa'yo. So kapag namatay ang isang tao, hindi niya maaalala ang Diyos. So paanong magkakatotoo na si David sumasayaw sa harapan ng Diyos Ama, katulad nung nakita ni Angelica, di ba? Sabi pa ni Haring David, dito sa Awit 115 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan. At ang katunayan na hindi talaga umakyat si David sa langit pagkamatay niya, ang sabi dito sa sa gawa ng mga apostol, hindi umakyat sa langit si David. Nakita nyo? Ilang taon ba ang pagitan ng panahon mula nang mamatay si Haring David sa panahon ng mga apostol? Libu-libong taon. So kung si David umakyat sa langit, dapat sa panahon ng mga apostol nasa langit na siya. Pero sabi ng mga apostol, hindi umakyat si David sa mga langit. Yun ang natutunan nila kay Kristo. Nalaman nila kay Kristo at sa Biblia na si David hindi umakyat sa langit dahil si David mismo ang nagsabi, ang taong namatay hindi na makakapuri sa Diyos yun. Wala na siyang naaalalang anuman. Wala siyang malay sa anumang bagay na nangyayari sa lupa o sa paligid niya. So ang tanong natin ganito, kung wala sa langit, nasaan yung mga taong namatay? Anong estado nila ngayon? Pakinggan ninyo dito sa aklat ni Job, chapter 17, ang sabi ni Job ganito, kung aking hanapin ang Sheol na parang aking bahay, kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman, kung sinabi ko sa kapahamakan, ikaw ay aking ama, sa uod, ikaw ay aking ina, at aking kapatid na babae, nasaan nga ang aking pag-asa? At tungkol sa aking pag-asa, sinong makakakita? Lulusong sa mga pangawan ng Sheol, pagtataglay ng kapahingahan sa alabok. Nakita nyo, ano sabi sa Biblia? Yung patay, nandun lang siya sa Sheol. Di ba pag sinabing Sheol, salitang Hebreo yan, nang ibig sabihin ay libingan. Kung aking hanapin ang Sheol na parang aking bahay, yung Sheol o yung libingan, yun na yung nagiging bahay niya pag namatay siya. Ilalatag niya yung kanyang higaan sa kadiliman at nandun siya, magpapahinga siya sa alabok. Lulusong sa mga pangawan ng Sheol, pagtataglay ng kapahingahan sa alabok. So ang isang taong namatay, totally deactivated yan. Wala siyang alam sa mga nangyayari, nakahimlay lang siya, nagpapahinga. Kahit mag-iiyak ka dyan, kahit maglupasay ka dyan, kahit araw-araw ka pang magbigay ng bulaklak dun sa puntod niya, wala na, hindi niya na alam yun. Walang alam ang patay sa mga nangyayari sa paligid. Hindi niya na maa-appreciate yung pag-iyak mo o
o paghingi mo ng tawad. Wala, as in totally wala siyang alam. At wala siyang kakayahan na dumalaw sa kamag-anak o bumalik man sa bahay nila para magmulto. Walang ganon. Sabi sa Biblia ito, babasa ulit tayo. Kung paanong ang ulap ay napapalis, pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik. Hindi na siya makakauwi kailanman at ang kanyang alaala ay ganap ng mapaparam. See? So wala siyang alam sa mga nangyayari. Nakahimlay lang siya, nagpapahinga sa libingan. At doon sa libingan, naghihintay siya na dumating yung panahon ng pagbabago. Kumbaga nakatenga lang siya doon. Pakinggan ninyo dito sa isang talata ng Job. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi ay ipaghihintay ko hanggang sa dumating ang pagbabago ko. Nakita nyo? So ano tong pagbabago na hinihintay ng mga nakahimlay? Nakatenga lang sila hanggang sa dumating itong pagbabago na to. Ano ba tong pagbabago na to? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat tutunog ang trompeta at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Alam nyo, sa totoo lang, ito po yung pinakahihintay ko, mga kababayan. Kung may nanay ka, kung may tatay ka, may kapatid ka, asawa o anak, o sino mang mahalaga sa buhay mo na pumanaw, wala kang ibang pinapangarap kundi yung makausap at mayakap sila Diba? Yung makita silang muli. Sa pagbabalik ni Kristo, imagine mga kababayan, mabubuhay silang lahat na malakas, walang kulubot, anumang bahid ng kapintasan sa kanilang katawan, wala. Walang sakit, walang kapansanan. Di tulad nung namatay sila. Naghirap sila kung ano-anong operan din ang nangyari sa kanila. Diba? Matindi yung hirap na pinagdaanan nila bago sila pumanaw. Pagdating ng Panginoon, pagdating ng kaarawan ng pagbabago na sinasabi ni Job, makikita mo sila ng malakas at masigla, kapatid. Tapos yayakapin mo sila, no? Para bang gusto mong sabihin sa kanila kung gaano mo sila na-miss. Napakasaya nun, mga kababayan. Kaya nga ang tawag sa pagbabalik ni Kristo, blessed hope, isang mapalad na pag-asa. Dahil yon ang tanging pag-asa para mapawi lahat ng paghihirap, lahat ng lungkot at lahat ng mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay natin, na pinagsisisihan natin. Pagdating ni Kristo, mabubura lahat yon kung maliligtas tayo. Kasi yung pagbabago na yun, para lang yun sa mga maliligtas, mga kababayan. Yung mga taong masasama na namatay, bubuhayin din naman sila. Pero kung ano yung itsura nila nung namatay sila, ganun din sila mabubuhay. Walang pagbabagong magaganap. At bubuhayin sila para maranasan yung parusa ng Diyos na ikalawang kamatayan. Meron pang kasunod na kamatayan pag binuhay sila. Kaya kung may papangarapin kayo, mga kapatid, huwag ninyong pangarapin na kayo yumaman. Huwag ninyong pangarapin yung bahay, lupa, kotse, negosyo. Hindi naman masamang mangarap ng ganon, pero huwag sana ninyong pangarapin na iyon yung mauna sa buhay ninyo. Huwag ninyong pangarapin na makapag-asawa ng pogi o maganda. Kung mangangarap kayo, dapat mas priority ninyong pangarapin ang maligtas. Wala tayong madadala sa libingan pag tayo pumanaw. Walang magagawa ang kayamanan pag tayo'y namatay na. Pero kung pumanaw ang isang tao na meron siyang pag-asa sa kaligtasan, napakaswerte mo, kapatid. Dahil pag dumating si Kristo, isa ka doon sa mga mapalad na makakasama sa pagbabago. Kaya hindi totoo yung kwento ng iba na pag pumanaw ang isang tao, may hihiwalay na kaluluwa, pupunta sa impyerno o sa langit, depende sa ginawa. Hindi po ganun ang plano ng Diyos. May mas magagandang plano ang Diyos. At lahat yon, magkukulminate yun lahat pagdating ni Kristo. Kaya nga,
Alam nyo, excited ako dyan eh. Sa lahat, yan ang pinapangarap ko na sana matupad yung pagdating ni Kristo. Alam ng Panginoon kung gaano ko inaasahan yung kanyang pagbabalik. At sana kayo din, mga kababayan, hindi totoo yung may mga kaluluwa na hihiwalay sa katawan pag namatay ang isang tao. Hindi yan panahon para litsunin ka sa impyerno o papahirapan ka doon. Pero hindi rin yan ibig sabihin na pupunta ka sa langit kung mabuti ka at namatay ka para mag-enjoy ka doon. Hindi. Nandun ka lang sa libingan, nakatenga ka at ang kaluluwa mo patay. Ang kaluluwa, hindi po yan immortal. Namamatay din ang kaluluwa. Dahil ang kaluluwa, yan po ay byproduct ng katawan at hininga ng buhay. Pag nalagutan ka ng hininga, pag nabulok yung katawan mo, natural, wala na yung kaluluwa mo. Katawan plus hininga ng buhay equals kaluluwa. So patayin mo yung katawan, lagutin mo yung hininga, wala yung kaluluwa. Absent yun, patay din yun. Buhay lang ang kaluluwa kung buhay ang katawan at aktibo ang hininga. Pakinggan ninyo dito sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nakita nyo? Binigyan siya ng katawan mula sa alabok, tapos hiningahan siya ng hininga ng buhay, naging buhay siyang kaluluwa. Pero pag namatay ang isang tao, yung buhay na kaluluwa, mamamatay din yon, lalo na kung makasalanan ka pa. Pakinggan ninyo dito sa Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Napakaliwanag niyan, mga kababayan. So, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Ang sabi ni Angelica, nung araw daw na binawian siya ng buhay, ipinakita daw sa kanya ng Panginoong Hesus ang impyerno. At yun daw impyerno na ipinakita sa kanya, nasa ilalim daw yun ng lupa. Pagdakay, habang siya ay nagsasalita, ang bawat bagay ay nagpasimulang gumalaw. Ang daigdig ay umuga at bumuka, at nakita ko ang isang napakadilim na kalaliman. Kami ay nakatindig sa ibabaw ng tila baga isang malaking bato kasama ang mga anghel. Sa isang saglit, bumaba kami sa madilim na butas. Sinikap kong tumingin, subalit mayroong isang matinding kadiliman. So, doon daw sa impyernong nasa ilalim ng lupa, namamahala daw doon ang mga demonyo at pinahihirapan yung mga taong napupunta doon. Tanong, totoo ba to, mga kababayan? Maniniwala ba kayo dito? May basihan ba to sa kautusan at sa patotoo? Sabi, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Tanong, may basihan ba to sa kautusan at sa patotoo o dun sa nakasulat? Tanungin natin ng Biblia. Totoo ba na ang mga demonyo nasa impyerno na nasa ilalim ng lupa? Ito, pakinggan ninyo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Saan daw nagkukuta yung mga espiritu ng kasamaan? Sa ilalim ba ng lupa? Hindi daw eh. Sabi ni Pablo, doon sila nagkukuta sa himpapawid. So wala sa ilalim ng lupa. Yung bata na nakita ni Angelica, sabi ni Angelica, mayroon daw siyang nakitang bata na nasa impyerno. Dinala niya ako sa isang selda na kung saan nakikita ko ang isang batang lalaki na pinahihirapan sa gitna ng mga apoy. Napansin ko na ang selda ay may bilang, na bagaman hindi ko maunawa ng mga bilang, tila baga ang mga ito ay pabaliktad. Mayroon isang malaking karatula sa noob ng silid. Ang batang lalaki ay may bilang na 666 sa kanyang noob. Meron din siyang isang malaking bakal na plaka na nakabaon sa kanyang balat. Hindi po totoo yun. At hindi rin totoo na may mga demonyong naghahari sa impyerno sa ilalim ng lupa. Tapos pinapahirapan yung mga taong napupunta doon. Hindi totoo yun. Kasi ang sabi sa Biblia, nagkukuta sila sa himpapawid.
hindi sa ilalim ng lupa. At mas lalong hindi totoo, mga kababayan, na may mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio. Tapos dadalawin tayo para humingi ng panalangin, para makaahon daw sila sa purgatorio. Kahit nga yung salitang purgatorio, nabasa ko na buong Biblia, mga kababayan, wala akong nabasang purgatorio At alam nyo ba, na isa sa mga dahilan kung bakit galit ang simbahang Katoliko kay Jose Rizal, kasi ibinulgar ni Jose Rizal na hindi totoo ang purgatorio. Malakas pagkakitaan niya ang purgatorio noon Pinagkakakitaan niya ng mga pari Diba? Yung mga panalangin, pinagkakakitaan niya sa simbahan. Binasa ni Rizal yung buong Biblia. Wala siyang nakitang purgatorio. At isinulat niya yon, nabasa ng mga Pilipino. Ito, pakinggan niyo. Dito sa kanyang sulat sa Noli Me Tangere, sa page 68 ng Noli Me Tangere. Ngunit tingnan natin ngayon kung bakit pumasok sa Katolisismo ang adhikaing itong wala sa Biblia at wala rin sa mga santong ebanghelyo. Hindi binabanggit ni Moises at ni Jesucristo kaunti man lamang ang purgatorio at hindi nga kasukatan ang tanging saysay na kanilang sabihin na sa mga Makabeyo, sapagkat bukod sa ipinasya sa konsilyo ng Laodicea na hindi katotohanan ang librong ito, ay nito lamang huling panahon tinanggap ng Santa Iglesia Katolika. Nakita nyo? Wala sa Biblia yung purgatorio, sabi ni Rizal. Kasi nabasa ni Rizal ang buong Biblia Tapos nabanggit pa ni Angelica na nandoon daw sa impyerno si Michael Jackson, yung Papa sa Roma na si Pope John Paul II, yung singer sa Latin America na si Selena Quintanilla Perez. Hindi po totoo yun, mga kababayan. Ang tanong, nasan ba talaga ang impyerno? Kung hindi totoo yun, nasan ang impyerno ngayon? Na nandoon naman yung dagat-dagatang apoy. So para masagot natin yan, siyempre babasa tayo ng Biblia, mga kababayan. Hindi tayo mag-iimbento. Pero bago tayo magbasa, tandaan natin na ang impyerno ay lugar na pagsusunugan ng mga taong masasama. Tama? Malinaw sa atin yan, nagkakasundo tayo dyan. At kasama din dyan yung mga taong tatanggap ng marka ng halimaw o yung tinatawag na Mark of the Beast. Wala pong ligtas sa galit ng Diyos yung mga tatanggap nun, kaya ingat kayo dyan, mga kababayan. So kung gusto niyong malaman yung ating naging pagtalakay tungkol sa Mark of the Beast, nasa description box din po ang link niyan. So magbasa tayo, nasan yung impyerno. Pakinggan ninyo dito sa Apocalypse chapter 20 verse 7 hanggang 10. At kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan. At lalabas siya upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran nila ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok, at ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Narinig niyo ba yon, mga kababayan? Pagkatapos daw ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas. Tapos titipunin niya yung buong puwersa ng kasamaan para sa isang digmaan. Tapos, sabi, umakyat daw sila sa malawak na lupa para paligiran yung kampo ng mga banal. Tandaan nyo, umakyat sila sa malawak na lupa. Hindi sinabi diyan na bumaba sila sa ilalim ng lupa. Hindi ganon. Doon sila sa malawak na lupa, sa surface of the earth. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Tanong, saan galing yung apoy? Sa ilalim ng lupa? Hindi. Galing daw yung apoy sa langit, bumaba mula sa langit, at sinunog silang lahat, at ang diablo ay inihagi sa lawa ng apoy. So ibig sabihin, yung malawak na lupa kung saan nagtipon-tipon yung hukbo ni Satanas para sa isang malaking pakikipagdigma, hinulugan ng Diyos ng apoy yon mula sa langit, at naging lawa ng apoy yung buong ibabaw ng lupa. Nakita nyo, mga kababayan? Tatanungin ko kayo, nasan yung impyerno? Nasa ilalim ng lupa?
Wala nga daw eh. Ang impyerno mangyayari dito sa lupa mismo, mga kababayan. Sa kalataran ng lupa. Magiging lawa ng apoy ang lupa. Kailan? After ng 1,000 years or millennial reign ni Kristo at ng mga banal. So, ibig sabihin, wala pang impyerno ngayon. Kasi wala pa namang 1,000 years, di pa naman dumarating yung millennial reign ni Kristo eh. Tama? Liwa-liwanag eh, di ba? Hindi totoo na si Satanas naghahari ngayon sa impyerno na nasa ilalim ng lupa. Mali yun. Ang totoo, ibubulid din si Satanas doon, itatapon din si Satanas doon. Walang special treatment na mangyayari sa kanya. Sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. So, pinaghandaan sila ng apoy kasi susunugin din sila eh. Walang special treatment sa mga demonyo. Hindi totoo na sila yung mga hari-harian doon sa impyerno. That's wrong. At wala pang impyerno ngayon. Eh baka may magtanong, di ba ang apoy sa impyerno ay hindi namamatay? So, meaning, the hell is located somewhere. Kasi hindi naman namamatay yung apoy doon. Oh, yun ang posibleng maging tanong dyan. Ito mga kababayan, may babasahin ako sa inyo na isang talata galing sa Biblia. Pakinggan ninyong mabuti ito, ano? Sa aklat ni Judas Tadeo, chapter 1, verse 7. Alalahanin din ninyo ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod. Dahil sa pagtagumo nila sa kahalayan at kamunduhan, sila'y pinarusahan sa apoy na walang katapusan bilang babala sa lahat. Tanong, kapag ba sinabing apoy na walang katapusan, ibig bang sabihin nun literal na walang katapusan, hindi namamatay? Eh kung hindi namamatay literal, ba't sabi dyan ang Sodoma at Gomora ay pinarusahan ng apoy na walang katapusan? Pero kung pupunta ka ngayon sa lokasyon ng Sodoma sa Middle East, eh wala namang nagliliyab na impyerno doon ngayon. Di ba? Sige nga mga kababayan, isipin nyo nga ito. Sabi sa Biblia, walang katapusan yung apoy sa Sodoma. Pero pag pumunta ka sa Middle East, wala namang impyernong nagliliyab doon. Di ba? Ibig sabihin, hindi literal yung apoy na walang hanggan. Pag sinabing walang kamatayang apoy o apoy na walang hanggan, eh hindi matatapos, walang hinto yung apoy, hindi ganon. Ang ibig sabihin nun, yung apoy na walang hanggan, walang katapusan, walang hinto, not until matupok ng husto yung sinusunog niya. Nakukuha nyo mga kababayan? Kung may isang taong mapupunta sa impyerno, hindi po siya titigilan ng apoy doon. Walang hinto yun. Pero pag natupok na siya, kumbaga pag naubos na siya hanggang sa kahuli-hulihang hibla, eh tapos na rin yung apoy ng impyerno. Siyempre, ano pa susunugin nun kung ubos ka na, di ba? Yung kasi ang layunin ng impyerno eh, tupukin ang masama, ubusin ang masama, gawing abo hanggang sa wala nang matira. Pakinggan ninyo dito sa Malakias, chapter 4, verse 1. Sapagkat narito ang araw ay dumarating, na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng Manghukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. See? So kapag nagawa na ng apoy ng impyerno yung kanyang layunin na tupukin ang isang taong masama hanggang sa kahuli-hulihang ugat niya, natural, mawawala na rin yung apoy. Parang halimbawa, yung bahay na nasusunog, walang hinto yung sunog. Walang hinto. Ang lakas, hindi mapatay ng mga bumbero. Hanggang may malalamon yung apoy na yun, lalamunin nun kahit yung bahay na nasa tabi niya. Kahit napuno eh. Kahit anong nandun sa area na malapit sa kanya, susunugin niya. Hindi siya hihinto, hindi titigil yung apoy. Pero once na masunog na lahat, na maabo na lahat, as in, wala nang madidilaan yung apoy. Kahit walang bumbero, hihinto yun eh. Nakuha nyo? Ganon din yung ibig sabihin ng apoy na walang hanggan, mga kababayan. So, yung mga nakapakinig, mga naniwala kay Angelica, kasi nag-viral kasi yung video niya noon eh. Maraming mga napaniwala ito, mga kababayan. Yung mga napaniwala, mag-isip-isip kayo, mga kapatid. Sabi sa Biblia, kung merong nagsalita sa inyo na hindi nakabase sa kautusan at sa patutuon na nakasulat, huwag kayong maniniwala kasi kadiliman yon.
baka maligaw kayo. So ingat po kayo, laging magbasa ng Biblia dahil nandyan po ang kaligtasan ninyo. Nasa Biblia ang kaligtasan ninyo. Pakinggan ninyo dito sa aklat ni Juan, chapter 5 verse 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Nakita nyo? So, hanggang dito ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muling topic, ingat po kayo at God bless sa inyong lahat.